ang aking pong screen at tayo po ay nasa Book of Genesis in chapter 12 pa rin ho tayo at chapter 12 and hopefully ay makaabot po tayo sa chapter 13, no? Now, if you have read in advance yung chapter 12 at chapter 13, it is a bit straightforward, no? At ito po yung pagsisimula na ng tinawag na si Abraham para simula sa kanya ay bubuin ng Diyos ang isang nation na kanyang pinili upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan, upang ipakilala ang kanyang mga attributes, ang kanyang mga karakter, at sa nation din na ito ay lalabas ang kanyang ipinangakong magiging tagapagligtas ng sangkatauhan, ang ating Mesaya na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So medyo mahaba-haba pa ho yung ating lalakbayin sa Book of Genesis, but we are more or less nasa panibagong section na tayo ng Book of Genesis. And this is the start of the patriarchs, no? At simula po ito kay Abraham. Now, we will go na verse by verse dito sa Genesis chapter 12 and 13, and we will start in verse 4 kasi nung last Sunday po ay tinalakay natin ang verses 1 to 3 at nakita po natin doon kung ano ang ibig sabihin ng covenant at nakita rin natin kung ano yung mga pinasok na covenant ng Diyos kay Abraham at ano yung kanyang mga promises. At ito pong covenant na pinasok ng Diyos na ito sa tao ay yung tinatawag nating unilateral, which means this is not dependent on Abraham, but this is purely dependent on God. Kaya ito po ay permanent at ito ay isasagawa ng Diyos. And ito pong covenant ng Diyos na ito kay Abraham ay nakaka-apekto po ito hanggang ngayon sa buhay ng sangkatauhan. So let us go to Genesis chapter 12 in verse 4 po. Sabi po sa Genesis 12 verse 4, so Abram went as Adonai had said to him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Haran. Now, ang pangalan niya po dito ay Abram pa, hindi pa siya Abraham. No? Dadating po tayo doon kung kailan papalitan ng Diyos ang kanyang pangalan at bakit ito papalitan ng Diyos. Now, si Abraham po or si Abram ay galing po sila sa land of Ur at naglakbay sila, kasama niya ang kanyang tatay, ang kanyang mga tito at yung kanyang pamangkin. At sila ay napunta po doon sa lugar ng Haran. Now, yung Haran po ay actually pinalitan nila yung pangalan, tinawag nila yung lugar na Haran kasi kumbaga nag-stop over sila doon at pinangalanan nilang Haran yung lugar na yon dahil doon namatay yung kanyang tito na si Haran na kapatid ni Abram. At si Haran ay merong anak at ito ay si Lot, no, na sumama kay Abraham. Now, from this verse mga kapatid ay makikita natin ang another principle or the principle that we have been talking about, yung pong ginagawa ng Diyos na dinidivide niya and then pagkatapos sineseparate niya and then tapos ine-elect niya. At nakita ho natin doon from the very beginning pa lang ng Genesis ay nakita na natin yung principle na yon na ginagawa ng Diyos. No? So kaya nagkaroon ng dinivide niya, inalis niya
si Terah doon sa kanilang mga kamag-anak na nandoon sa land of Ur. At God divided them and then He separated them hanggang nakarating sila sa Haran. And then pagdating po doon, the Lord again divided them and then separated them, and God elected Abram. So this principle has been going on from the start of Genesis, and it is all throughout the Bible. At ito pong itong principle na ito is very much applicable even in our days. Now, katulad doon ito, si Abram at si Terah ay ang mag-ama ay pinaghiwalay niya, no? At pumunta si Abram, dinala niya sa land of Canaan, and then si Terah na kanyang tatay dinala niya in other direction. So ito po ay nararanasan din natin, siguro hindi lang natin napapansin, no, na kailangan gawin ng Diyos na minsan i-separate tayo or i-divide tayo and then i-elect tayo ng Diyos. So para para ma-fulfill yung kanya pong purpose sa buhay natin, yung calling ng Diyos sa atin. I remember po na katulad po ng kami ni Brother Hill, ngayon kasama natin dito sa fellowship natin, ay siya po ang ginamit ng Lord para ako ay makakilala sa Diyos at ako ay ma-born again. Siya ay naging very, very instrumental na ako ay ma-born again. Pero naging magkaibigan kami, naging magkaklase kami, at naging magkaibigan kami hanggang ngayon. Pero dumating po yung time na pinaghiwalay kami at another land, and I was brought to another sphere of ministry, and not knowing that the Lord really has a purpose, no, sa bawat isa sa amin. And there was that separation, there was that election, and I didn't know na the time will come that the Lord will call me into the ministry as a pastor, no? So nung nakatira naman kami sa Taguig, ay lumipat kami dito sa Cavite na wala kaming kamag-anak dito, wala kaming kakilala, wala kaming kahit na baga talagang kami lang, no? In the beginning, ayaw pa ni Sister Lily na pumunta kami dito kasi nga ang lahat ng kamag-anak niya nandun sa Taguig, mga kapatid. But we were separated from them. Ako din, yung mga kamag-anak ko nandoon din. And then we transferred to a place na wala kaming kakilala, walang kaibigan, walang kamag-anak. Pero dito pala dito pala ipa-prosper ng Lord ang aking ministry. So minsan ang separation na nararanasan natin ay very painful. Merong pumapanaw, namamatay, no? At kailangan ma-separate tayo doon, and minsan hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari 'yon. But meron palang purpose ang Diyos. Meron palang purpose ang Diyos doon. It is a principle na dinidivide ni Lord. At pagkatapos kanya pong kanyang isa-separate, and then He will elect, no, for His purpose. So wala akong naganap sa buhay natin, mga kapatid, na hindi alam ng Diyos, at kung pinahintulot ng Diyos yung iba pong mga maralungkot na karanasan na hindi pa natin maintindihan, but later on nakita natin ng kadahilanan pala nito na kung hindi nangyari yon ay hindi tayo magagamit ng Panginoon. Now, ito pong concept ng separation ay makikita natin na very central ho ito sa mga katuruan ng Panginoong Jesucristo. Although usually it is not recognized, no? Katulad doon ng nasa Luke chapter 14 in verse 26, ang sabi po doon ng Panginoong Jesucristo, "If anyone comes to me
and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sister, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Now, the context of this ng Luke 14:26 is not about hatred. It is about separation. No? Yun lang po yun. It has nothing to do with hatred, but it is something, the concept behind here is about separation. Kaya sometimes we have to be separated from our loved ones, from our mother or father or siblings or friends, no? Or business partners or office mates. God has to separate us, or minsan itatransfer tayo ng Lord from one place to another. Meron po siyang purpose, no? Lahat po sa atin dito, karamihan sa atin ay galing sa iba't ibang lugar, pero bakit po tayo dito napunta sa Cavite? Ba't dito tayo napatira? At tayo ay pinagsama-sama ng Panginoon? Because meron ho siyang purpose, no? Na sineparate niya tayo from from our families, and then He transferred us from one place to another to accomplish His purpose sa ating pong buhay. So, this is the principle that we have learned from the beginning po ng Genesis until now. So si Abraham po was separated from his family, and then he went southern part, and then pagkatapos po yung kanyang ama ay si Terah ay napahiwalay din. Now, kailan ho tinawag si Abraham? He was called by God, I believe po, during the time when they were traveling from from Ur to Haran. Now, makikita rin natin itong account na ito in Acts chapter 7. Binanggit po doon na si Abraham ay tinawag ng Diyos when they were in Haran. Now, but I believe na or when they were in Ur. Pero since buhay pa kasi si Terah, yung tatay, kaya yung movement ng family ang nasusunod talaga doon, yung tatay. Kaya it was Terah who made the decision to leave the land of Ur and go to Haran. But kaya po, during this time, that was the time when the Lord called Abraham to separate from Terah, because si Terah po ayaw niya na mag-proceed, no? He wants to go to another direction. And so the Lord separated them, and then the Lord elected Abraham, because mula po kay Abraham ay bubuo siya ng isang nation. At nabanggit ko na nga rin na dito sa nation na ito ay lalabas ang Mesaya, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, it's all over the scriptures, ito pong concept of separation and division and election. Now, another, in Matthew chapter 10 verse 34, it says, do not think, sabi po ito ng Panginoong Jesucristo, no? Do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but a sword. No? For I came to set a man against his father, and daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be the members of his household. Now again, it has nothing to do po with killing, kasi may binanggit dyan na sabi ng Panginoon, do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but a sword. So when we think about sword, iniisip na kagad natin dito ay sandata sa pagpatay. Pero the Lord Jesus Christ was not talking about killing, but a sword is something that we use to cut something and then divide and then separate. So the principle behind dito po sa Matthew 10:34 nito is about division, about separation, and about election. This is God's principle. This is God's concept. In Matthew chapter 19 verse 29, it says, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms for my name's sake shall receive many times as much and shall inherit eternal life. Again, the concept behind
the principle behind this verse is also division, separation, and election. And this is all about the calling of the Lord. Now, every one of us, without exemption, if you are truly a born-again believer, you are called by God. And God will create some sort of division, probably in your family, probably in your work, probably in the church. The Lord will create some sort of division, and then separation, and then election. And this is, of course, for the purpose of propagating the good news of Jesus Christ and to expand God's ministry. No? So kaya, minsan hindi lang ho natin maintindihan, minsan parang ang pangit ang dating dahil naghiwalay or dahil namatay or dahil napaiba ng lugar, no? Pero ito po ay pinapahintulot din ng ating Panginoon in some or many cases to fulfill God's very purpose, no? Yung kanya pong ministry, yung kanya pong nais na maisakatuparan. Now, in verse 5 it says, Abram took his wife Sarai, his brother's son Lot, and all their possession which they had accumulated, as well as the people they had acquired in Haran. Then they set out for the land of Canaan and entered the land of Canaan. Now, ito pong ay highlighted po dito na sinabi dito, Abram took his wife Sarai, no? Or Sarah sa ating pong pagkaalam sa English ay asawa niya ito. But later on makikita natin na si Sarai po ay kanyang kanyang sister din, no? Now, saan sila pumunta? Sa land of Canaan. Do you still remember the land of Canaan? No? Kung naalala niyo po, si Noah, meron siyang anak na si Ham, at si Ham ay meron pong anak na si Canaan. At ginawa ng Diyos, ay ginawa ni Noah, ay kinurse niya si Canaan. Yung apo niya, kinurse niya. At ito po ay pumunta doon sa land of Canaan. At ito yung pinuntahan ni Abram. Sa mandalit salita, si Abram po ay pumunta sa lupain na kung saan ay it was founded by Canaan, and Canaan is under curse by Noah. So dito sila pumunta sa land of Canaan. Kaya may mga inhabitants na doon, may mga tao nang nakatira doon. And of course, the Canaanites ay they were under curse nung kinurse sila ni Noah yung kanyang apo. And this is where Abraham went, no, sa land of Canaan. In verse 6, sabi po, Abraham passed through the land to the place called Shechem, to the oak of Moreh. The Canaanites were then in the land. No? So they passed through the land to the place called Shechem. Now, verse 7, Adonai appeared to Abraham and said, to your descendants, I will give this land. Now, nasaan ho sila? Nandun sila sa Shechem, at yung Shechem, nandun po sila sa Canaan. At ang sabi ng Panginoon, itong lupain na ito ay ibibigay ko sa iyo, no? At sa iyo mga descendants. Sabi niya dito, Adonai appeared to Abraham and said, to your descendants, I will give this land. I will give this land. That was God's promise. That was God's covenant to Abraham. So he built an altar there to Adonai who had appeared to him. Okay? Verse 8, he left that place, went to the hill east of Bethel, and pitched his tent. With Bethel to the west and Ai to the east, he built an altar there and called on the name of Adonai. Now mga kapatid, sa ating pong kapanahunan, itong lugar na pinuntahan ni Abraham na Shechem at ito pong sa lugar ng Bethel and Ai, ito po ngayon ay ang tinatawag na West Bank.
or sometimes they are called the occupied territories. Bakit to? Kasi doon sa West Bank po, kaya po tinawag na West Bank yan, kasi yung nasa kanyang kanan, nasa kabandang east niya, ay River Jordan. And doon sa kabila po ay nandoon ang Jordan, no? At yun ay ang River Jordan na kung saan doon tumawid sila Joshua. Now, yun yung pinuntahan po ni doon pumunta si Abraham, at mismo doon sa lugar na yon ng West Bank na ngayon ay doon ipinangako ng Diyos kay Abraham, I will give this land to your descendants. Again, sabi ko po sa inyo kanina, it is a unilateral covenant, which means ito ay permanent na pangako ng Diyos. Na kahit ano pa ang gawin ni Abraham, ibibigay ng Diyos yon sa mga descendants ni Abraham. So, pero ngayon, ang nakatira doon ay mga Palestine at pinag-aawayan niyang lugar na yan. No, it is an occupied territory. So, doon po sa lugar na yun. And then in verse 9, then Abraham traveled on, continuing toward Negev. Negev is a Hebrew word for south. So kaya southward ang biyahe ni Abraham. But there was a famine in verse 10, but there was a famine in the land. So Abraham went down into Egypt to stay there because the famine in the land was severe. Now during this time po, ang Egypt po ay ang tinaguriang granary ng yung lugar pong yung. Kumbaga para sa atin, ang Nueva Ecija is the rice granary of the Philippines. So in Egypt during that time, there was an abundant supply of food. But there was famine in the land of Canaan, and it was so severe na napilitan si Abraham na siya ay pumunta sa Egypt. And it was not, of course, an easy travel, no, from land of Canaan to Egypt. Although it will take you around ano po ito mga 1 week travel by foot, nakasakay sila sa camel and all that. So mga 1 week na biyahe ho ito, no? So imagine galing na sila sa Ur, nagpunta sila sa Haran, nagpunta sila doon sa Canaan. Sa mga paglalakbay na ito ni Abraham ay more or less nakita niya yung lugar kung saan maraming pastulan, kung saan merong source ng water, kung saan mapanganib, kung saan safe, no? At ano ang mga weather condition. Napag-aralan na nito ni Abraham sa tagal ng kanyang mga paglalakbay doon. But there was a famine in the land of Canaan, and so they went to Egypt. When he came close to Egypt in verse 11 and was about to enter, he said to Sarai, his wife, "Here now I know that you are a good-looking woman." So maganda po si Sarai. Although, alalahanin natin na by this time, si Abraham po ay 85 years old na. At 10 years ang tanda niya kay Sarai. So kaya po si Sarai ay 75 years old. No? 75 years old na si Sarai. Ewan ko lang kung anong itsura ng 75 years old nung panahon nila. Kasi kung ngayon nating panahon natin ito babasihan, yung 75 years old natin, medyo ano na ho yun, ano? Medyo matanda na ho talaga yun. Although, makikita ho natin yung mga may matatanda ngayon no? Na pag tiningnan mo sila at inimagine mo, makikita mo na sila ay napakaganda ng kanilang kabataan. No? Ang isa na nga ho dyan, si Nanay Bining. Ako'y naniniwala na si Nanay Bining ay napakagandang dalaga ng panahon na yon. Dahil hanggang ngayon, bakas pa rin kay Nanay Bining ang kagandahan. Si Sarai ho'y ganito, no? At ang sabi isipin niyo po, si Abraham ay 85, si Sarai 75, ay ba'y nag-alala pa dito si Abraham. Sabi niya, I know that you are a good-looking woman. And then in verse 12 it says, so that when the Egyptians see you, they will say, this is his wife, and kill me but keep you alive. No? Kumbaga, pag-iinterasan pa si Sarai at 75 dahil siya ay maganda pa. Kaya sabi ni Abraham kay Sarai, please say that you are my sister, so that it will go well with me for your sake, and so that I will stay alive because of you. Kasi pag nalaman nila na asawa niya, papatayin nila si Abraham,
no, para maangkin ng Pero yung kanyang si Sarai. Pero pag nalamang kapatid, hindi papatayin. No? Kaya sabi niya, sabihin mo, you are my sister. Which is, hindi naman nagsinungaling dito si Abraham eh. Kasi kapatid niya naman talaga si Sarai. Half-sister niya si Sarai, no? But at the same time, wife niya rin si Sarai. So kaya, nung sinabi niya, sabihin mo na sister kita, hindi naman siya nagsinungaling dito dahil sister niya naman talaga yon. Ano po? Now, nabanggit ko po ito kasi naalala ko lang nung si Noah po ay pinili ng Diyos kasi nakita ng Diyos na nung panahon na yon si Noah ang nakita niyang righteous. No? Righteous not in a sense na walang kasalanan, but righteous in a sense na kasi naniwala sa kanya. Now, here is Abraham also. I believe na yung pamilya po ni Abraham ay mga pagans din naman eh. Kasi doon sila galing sa Ur. No? Mga pagans sila. Mga idol worshippers sila. Why did God select Abraham? Why did God separate Abraham from the rest of the family? Because I believe na si Abraham po ay parang, hindi siguro parang si Noah, pero the Lord has His own reason, no? Kasi wala naman nung binanggit na si Abraham ay katulad ni Noah na siya ay he was found righteous. Pero he was selected by the Lord, no? And then sabi po dito, para hindi ako patayin, no? Kailangan sabi mo sister kita. When Abraham entered Egypt, the Egyptians did notice that the woman was very beautiful. Now, bakit po napansin kaagad? Kasi hindi taga roon eh. Hindi taga roon sila. Kaya napansin kaagad na si Sarai. Pero ibig sabihin talagang maganda si Sarai para mapansin kaagad siya, no? At binanggit dito sa Bible na si Sarai ay very beautiful. Verse 15, Pharaoh's princess saw her and commended her to Pharaoh. So the woman was taken into Pharaoh's house. So Sarai was taken to the Pharaoh's house to be part of his harem na tinatawag. So isa sa mga isa sa mga concubines niya itong si Sarai. And then because of this, in verse 16, he treated Abram well for her sake, giving him sheep, cattle, male and female donkeys, male and female slaves and camels. Now, during this time, sabi ko nga po sa inyo, kahit merong taggutom sa iba't ibang lugar, pero ang Egypt po is, kumbaga, plenty of food, plenty of supply, na talagang marami silang mga pagkain doon. At kaya, talagang takbuhan ng mga tao nung panahon na yon ang Egypt kapag nagkakaroon ng taggutom sa kanilang mga lugar. And kaya po, makita natin na kahit na may taggutom sa Canaan, dito sa Egypt, sa Ghana, kaya bilang part ng dowry ito no? Si Abram bilang kapatid ni Sarai ay binigyan ng Pharaoh ng sheep, ng cattle, ng male and female donkeys, male and female slaves and camels. Kaya maraming naging marami pong naging pag-aari si Abraham. Yung baga siya po ay yumaman dito, no? Dahil doon sa ibinigay ng Pharaoh sa kanya dahil po kay Sarai. But Adonai, in verse 17, inflicted great plagues on Pharaoh and his household because of Sarai, Abram's wife. Now, sino po ang nagkaroon ng plague dito? It's not the whole of Egypt, but only the family of Pharaoh. Yung kanyang household lang. Dahil nga dito kay Sarai na asawa ni Abram. No? So, in verse 18, Pharaoh called Abram and said, What is this? What is this that you have done to me? Why did not you tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister so that I took her to be my own wife? Now, therefore, here is your wife. Take her and go away. No? So, well, yun po yung punto ng Pharaoh no? Siguro pwede niya rin sinabing she is my sister and at the same time my wife. Pero sabi niya, siya ay sister ko lang. But anyway, yung Pharaoh po ay naka-experience ng plague sa kanyang buong sambahayan. Kaya hindi na lang binanggit sa atin kung paano niya nalaman
na yun ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng mga ganong plague sa kanilang pamilya at bakit ito ay inattribute niya kagad na dahil doon sa kinuha niya si Sarai na wife ni Abram, kaya nangyari sa kanila yon. In verse 20, so Pharaoh gave orders concerning him to his men, and they sent him on his way with his wife and everything he had. So sa madalit salita po, yung mga ibinigay ng Pharaoh ng mga sheep, ng cattle, ng servant, ng lahat na ibinigay, hindi niya na binawi. Sinoli niya yung si Sarai at lahat ng ibinigay niya ay ibinigay niya na kay Abraham, no? Wala nang bawian. Kasi sabi diyan, they sent him on his way with his wife, with Sarai, and everything he had. So lahat ng ibinigay sa kanya. Ito po yung reason kung bakit yumaman si Abraham, no? Na nung siya ay pumunta doon sa Egypt. Okay? Now, punta ho tayo sa verse 1 ng Genesis chapter 13. Abram went up from Egypt, he, his wife, and everything he had, and Lot with him into the Negev. No? Abram became wealthy with much cattle, silver, and gold. And bakit po siya yumaman? No? Yun nga po, dahil nga ibinigay ng Pharaoh sa kanya kung ano man yung mga dala-dala niyang yon. And as he went on his travels from Negev, he came to Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai. So balik ulit sila doon, verse 4, where he had first built the altar. And there Abram called on the name of Adonai. Oh. Lot, who was traveling with Abram, also had flocks, herds, and tents. So kasamang ni Abram na yumaman yung kanyang pamangkin na si Lot. But the land could not support their living together because their possessions were too great for them to remain together. Moreover, quarreling arose between Abram's and Lot's herdsmen. The Canaanites and the Perizzites were then living in the land. So nag-aaway-away na ngayon yung mga tauhan ni Lot at yung mga tauhan ni Abram dahil wala na sila mapagpastulan. Dumami na ng dumami yung kanilang mga alagang hayop. Siguro po nag-aagawan na sa inumin, nag-aagawan na sa kanilang pagpapastulan. So ang nangyari po, nagkaaway-away na sila doon. Plus the fact na nandoon din yung mga Perizzites, nandoon yung mga Canaanites na sa lugar na yon. So Abram in his wisdom said to Lot, please, let's not have quarreling. So ayaw ni Abram ng away, no? So kaya sabi niya, maghiwalay na tayo. No? Please, let's not have quarreling between me and you or between my herdsmen and yours since we're kinsmen. Total, pamangking kita, magkamag-anak tayo, wag tayong magbangayan. Verse 9, isn't the whole land there in front of you? Please separate yourself from me. Now, here again, mga kapatid, the principle again of separation, dividing, and election. Please separate yourself from me. If you go to the left, I will go to the right. If you go to the right, I will go to the left. Now, kapag hindi kasi sila hindi sila naghiwalay, then nag-aaway-away na sila, yung pong layunin ng Diyos kay Abram to build one nation mula po kay Abram ay baka hindi ito mangyari. They need to be separated. No? Kaya sabi ni Abram, please separate yourself from me. If you go to the left, I will go to the right. If you go to the right, I will go to the left. Lot looked up and saw that the whole plain of the Jordan was well watered everywhere before Adonai destroyed Sodom and Amorah, like the garden of Adonai, like the land of Egypt in the direction of Zoar. Now, nakita po ni Lot, no, na yung pong Jordan or yung plain of the Jordan, yung Jordan, was well watered everywhere. Ito po yung nasa bandang east side, no? Nasa kabila siya ng Jordan River. So nakita niya, pero ito ang isang napakalaking pagkakamali ni Lot dahil yung pong lugar ng ng Sodom at ng Gomorrah, ito po ay napaka-wicked na lugar, no? At ito ay later on i-destroy ng Panginoon. Samantalang yung lugar na pinili
ni Abraham, ito po'y bulubundukin at ito ay nandoon yung mismong land of Canaan na yon, no? So, kaya ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, ibibigay ko sa iyo ang lupain ito, ibibigay ko sa iyo sa mga magiging descendants mo ang lupain na ito. Kaya si Lot, doon siya pumunta sa Jordan. Si Abraham, doon siya pumunta sa land of Canaan. Yung land of Canaan, medyo bulubundukin at medyo matatarik ang bundok. At siguro po, hindi siya magandang pagpastulan kasi buong bulubundukin, mahirap sa nagpapastol, mahirap din sa mga hayop, at mahirap humanap ng tubig. Whereas doon po sa plain, madaling magpastol doon at madaling humanap ng tubig at maraming makakain na damo doon. Pero yun ang pinili ni Lot, kaya pinagbigyan siya ni Abraham. So si Abraham pumunta po sa kaliwa, which is the land of Canaan. Na yun na ngayon po, yun na ang buong Israel. In verse 11, so Lot chose all the plain of the Jordan for himself, and Lot traveled eastward, thus they separated themselves from each other. Again, the separation and of course the division and election. Abraham lived in the land of Canaan, and Lot lived in the cities of the plain, setting up his tent near Sodom. Now the men of Sodom were evil, committing great sins against Adonai. Maganda nga yung lupain, maraming pastulan, maraming tubig, pero ang nakasama ni Lot doon ay mga evil na mga tao. No? Bagay, ganun din naman sa land of Canaan dahil yun naman ay kinursed ng Diyos, no? Yung si Canaan. Adonai said to Abram, after Lot had moved away from him, no? Look all around you from where you are, to the north, the south, the east, and the west. Now again, ito pong kinatutungtungan na ito ni Abraham, mga kapatid, is the exact location na kung nasaan ang West Bank, na ngayon ay occupied territory siya, na ang mga nakatira doon ay mga Palestine. Okay? Na nung unang panahon po sila yung mga Philistine. At alam natin yung mga Philistine ay kaaway po yan ng mga Israelites dahil yan po ay galing sa lahi ni Canaan, galing sa lahi ni Ham na siyang kinursed ni Noah. Verse 15, all the land you see, I will give to you and your descendants forever. Okay? Forever. All the land you see, I will give to you and your descendants forever. Okay. So sa ngayon po, ang Israel, ang bayang Israel, ay meron pong nakatirang mga Philistine doon. Mga Palestinian, mga Arabs na nakatira doon, na nagbibigay ngayon ng malaking problema sa mga Israelita. Okay? Nandun sila sa Golan Heights, nandun po sila sa West Bank, no? At ito ay mga occupied territories na kung saan mga Palestine ang nakatira dito. Pero ang sabi ng Diyos kay Abraham, I will give this land to you and your descendants. Pinangako po ng Diyos yan kay Abraham. Again, itong pangako na ito ay unilateral and it is permanent. Meaning, ito ay mangyayari. Mangyayari po. Pero, kung natatandaan nyo po, ang nangyayari ay ito pong mga Israelita na ito ay nasakop sila ng ng Babylon. Unang-una, ganito po muna. Sa panahon ni David, nabuo ang buong nation ng Israel. Naging isa na lang sila. No? Naging isang nation lang sila under David. And then pagkatapos po, namatay si David, pumalit yung kanyang anak na si Solomon, and under Solomon, sila po ay united pa rin. So for 80 years, no, nakaranas ang Israel na sila ay united nation. Okay? Now, pagkamatay ni Solomon, nung pumalit na yung kanyang anak, na-divide na. At nahati ito sa dalawang kaharian. Yung 10 tribes ay napunta sa Northern Kingdom, yung 2 tribes napunta sa Southern Kingdom. At yung 2 tribes sa Southern Kingdom ay ang Benjamin at ang Judah. Now, yung 10 tribes na sa Northern Kingdom ay nasakop sila ng Assyria. Bago pa masakop ang Judah, ang Southern Kingdom. Nasakop sila ng Assyria at during that time, ang Assyria po ay isang empire
na kung saan meron silang sakop na around 122 nations ang Assyria during that time. At doon napunta ang 10 tribes of Israel na nagkalat sila doon. Nagkalat-kalat na sila doon. At hindi na sila nakabalik sa Northern Kingdom. And then yung Southern Kingdom po ay nasakop naman ng Babylon. At during this time, nung nasakop sila ng Babylon, 70 years na under sila ng Babylon, pero sila po ay muling nakabalik. Now, and then pagkatapos in 70 AD, fast forward tayo. In 70 AD, ang Temple of Jerusalem ay nagiba, nawasak ito during the Roman Empire, and then pagkatapos sila ay nagkawatak-watak na. So from the time ng 70 AD, wala na silang naging nation. Wala na yung Northern Kingdom, nagkahiwa-hiwalay na yon, and then yung Southern Kingdom, nagkahiwa-hiwalay na rin sila. So hindi na nag-e-exist yung kanilang bansa na yon. No? So from the time of Abraham to the time of Jesus Christ, ito po is around 1,900 years. No? And then from the time of from 70 AD up to our present generation, it's about 1,900 years. Now, mula po nung 70 AD ay wala nang masyadong mga prophecy na na-fulfill. Pero nung 1948 po, May of 1948, ang nation of Israel was reborn. Naging nation ulit sila. Nakabalik ulit sila doon sa kanilang, pero ito po ay ang Juda lang. No? Ang Juda lang. Wala ho yung Northern Kingdom, yun lang Southern Kingdom. And then, yung pong, nung 1967 po, muling na-conquer ng Israel ang Jerusalem, na kumbaga yun ang holy city nila. Na bakit ko po binabanggit ang lahat ng ito? Ito po mga kapatid ay mga prophecy na na-fulfill in our time. No? Because in 1948, 3 years after the World War II, ay muling nakabalik ang nation of Israel sa kanilang lupain. Imagine niyo po from 70 AD to 1948. It took them almost 2,000 years na hindi sila nag-e-exist. Pero dahil ang Diyos ay may pangako kay Abraham that I will give this land to you and to your descendants. Kaya kahit na nagkawatak-watak na sila at di na sila nag-e-exist for 2,000 years, nakabalik po ang West. Nakabalik ang Southern Kingdom. Nandun na sila ngayon at na-occupy ulit nila ang Jerusalem, ang kanilang holy city. They are now in full control of Jerusalem. And now they are beginning to regain yung pong lugar ng Bethel, ng Ai, ng Hebron, no? Ito pong lugar ng West Bank, yung Golan Heights ay another place. So the Lord promised Abraham na ibibigay niya sa kanya ang lupain na ito at sa kanyang mga saling lahi. At ang sabi po ng Diyos sa verse 15, it is forever. It is forever na magiging lupain ng mga Hudyo yun. So, now, ang sabi po sa verse 16, and I will make your descendants as numerous as the specks of dust on the earth, so that if a person can count the specks of dust on the earth, then your descendants can be counted. Verse 17, get up and walk through the length and breadth of the land because I will give it to you. Now, bakit to ganito? Sabi ng Lord kay Abraham, get up and walk through the length and breadth of the land because I will give it to you. Lalakarin niya yon, yung length and breadth of the land na ibibigay ng Diyos. Ang equivalent po nito kasi, nung panahon po nila kasi mga kapatid, halimbawa ikaw ay binentahan ng property, no, ng kapitbahay mo sa probinsya. So, para mapasayo para maging official, yung property na yon, nasayo na yon, ang gagawin mo, lalakaran mo yung perimeter, yung mga boundaries. Lalakaran mo yon, no? Pag nalakad mo na yon, yun ang nagsisignify na officially sa na yung property na yon. Yun po yung kanilang pamamaraan noon. Now, yung pamamaraan natin ngayon,
pirmahan tayo ng contract, di ba? Pirmahan ng deed of sale pala. Pirmahan tayo, pagkatapos pag naibigay na sa iyo yung titulo at na-transfer na yung titulo sa pangalan mo, officially, sa iyo na talaga yung property. Pero nung panahon po ni Abraham, ang pinaka-pirmahan nila at ang pinaka official na sa iyo na yung property ay lalakaran mo. Kaya imagine niyo po, nakita ng mga Canaanites si Abraham na hindi naman taga roon, nilalakaran niya po yung itong lupain na ito. Kaya ito po ay nilakaran ni Abraham. Dahil sa nilakaran na ito nilakaran niya ni Abraham ito, ibig sabihin po noon ay talagang pinagtibay na ng Diyos na ang lupain na ito ay sa Israelites. Pero ngayon po, tingnan nyo, kung natatandaan nyo po, in June of 2015, in June of 2000, in June, tama po, in June of 2015, ang Catholic Church po, sa pangunguna ng Pope, ay nag-declare sila na sila ay kumakampi sa mga Palestine. No, kumakampi sila sa mga Palestine. Tandaan niyo po mga kapatid, ang sino mang kumampi sa Palestine kalaban ng Diyos, ang sino mang kumampi sa Israelita ay kakampi ng Diyos. Dahil bakit? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. And so hanggang ngayon ay hindi binabago ng Diyos ang pangako na ito sa mga Israelita. Pangako niya yon. Kaya sinabi ng Diyos, lakaran mo, lakaran mo Abraham, because I will give it to you. So kaya kahit dayuhan si Abraham doon, nilakaran niya yon. At nung nilakaran yon, yun po ay pinagtibay na talagang yung lupain na yon ay sa bayang Israel na yon. So Abraham in verse 18 moved his tent and came to live by the oaks of Mamre, which are in Hebron. No? There he built an altar to Adonai. Itong Hebron po na ito ay ito yung nandoon sa West Bank ngayon. At ito po ay occupied territory ito. Okay? So, now, dito ho tayo magtatapos mga kapatid. Now, ang gusto ko pong may bibigay po akong assignment sa inyong lahat. And I hope na gagawin nyo po ito. Hindi naman ho mahirap kasi magbabasa lang kayo. Ang gagawin nyo po, babasahin nyo lang ang Ezekiel chapter 36 and 37. Ezekiel 36 and 37. Alright? Bakit po? Bakit ko gustong basahin na ito? Sapagkat dito po nakapaloob, yung pangako ng Diyos, very specific ito, yung pangako ng Diyos sa Israel na ibabalik niya ang kanyang bayan doon sa lupain ng kanyang ipinangako kay Abraham. So, kaya mababasa nyo po doon, may parang dalawang, baka malito lang ho kayo kasi may binabanggit doon na House of Ephraim. Pag nabasa nyo po yung House of Ephraim, yun po ay ang Northern Kingdom. Kasi ang kaugalian po noon, doon sa mga kaharian, kapag kung sino yung lugar na nagdo-dominate doon sa lugar, doon ipinapangalan yung buong kaharian. Noon, ang nagdo-dominate doon ay yung Ephraim. At alam natin si Ephraim ay anak ni Joseph, Pero siya yung kasama doon na doon sa Northern Kingdom. Kaya kung mababasa niyo yung House of Ephraim, yan po ay Northern Kingdom din yan. Okay? Sometimes tinatawag silang House of Israel. So kasi yung pong Northern Kingdom ay tinatawag ding Israel. Dahil yung pong Southern Kingdom ay tinatawag na Judah. Kaya po yung pong mga taga-Judah, ang tawag sila sa kanila ay mga Jews. Mga Jews. Now, yung pong mga taga-Northern Kingdom, ayaw po nila na tatawagin silang mga Jew. Ang tawag sa kanila ay mga Israelites. Okay? Kaya medyo nakakalito po. At may mababasa po kayo doon na meron dalawang stick na pinag-isa. Yung isang stick ay yung po yung House of Ephraim at yung isang stick yun yung House of Judah. At pinag-isa sila. Ibig sabihin, mabubuo sila as one nation. At sila ay tatawaging House of Israel. So wag po kayo malilito doon. Basta yung Northern Kingdom, tinatawag na House of Ephraim or sometimes House of Israel.
yung Southern Kingdom is House of Judah. Okay? So kaya yung mga Israelites po na pumupunta doon sa Judah, ayaw nilang tatawagin silang mga Jew, ang gusto nila tatawagin sila Israelite. So kaya po pero ngayon ang tawag natin doon sa buong bansa na yon ay Israel. At ang tawag natin sa kanila mga Israelites. Pero sasabihin naman ng mga Jew, sila ay hindi mga Israelites, sila ay mga Jew. Kasi sila ay galing sa tribe ni Judah. Okay, so yan po. So basahin niyo po yon mga kapatid. Yan po ang assignment ninyo. Kasi diyan niyo makikita na kung ano ang ipinangako ng Diyos ay tutuparin niya. At kung ano ipinangako niya kay Abraham ay tutuparin niya. So dito makikita natin ang isang karakter ng Diyos mga kapatid na kung anong ipinangako niya, gagawin niya. And we have so many, God has so many promises in the Bible na which are very much applicable to us. No? And again, sabi ko nga po sa inyo, dahil tayo ay in the spirit, no, spiritually speaking, we are already mga Israelites, tayo ay mga Jew, no, spiritually speaking. And so, yung pangako ng Diyos sa mga Jew or Israelites, yung may na-extend ho sa atin. Na-extend sa atin. So what kaya ito ang Diyos natin mga kapatid. Ang Diyos natin, panahon pa ni Abraham, nangako na siya at tutuparin niya po. So, alam niyo po ba mga kapatid, nang ang nation of Israel ay na-reborn noong 1948. No, 1948. Kailan lang huya, no? Pagkatapos lang ng World War II, nang na-reborn sila at nung na-occupy nila ang Jerusalem ulit at in full control na sila sa Jerusalem, alam niyo po ba mga kapatid na nagsisimula na po ang countdown para sa Armageddon. So meaning to say, we are really on the last days, mga kapatid. No? And soon magbabalitaan na lang ho natin yan na kukuha na ng yung buong Northern Kingdom ay nandoon na, nakabalik na sila. Dahil gagawin ng Diyos yan, ibabalik sila doon. At yung lahat ng mga taga-Juda, babalik sila ng Diyos at mabubuo ulit sila bilang one nation. Bakit to? Sapagkat ipinangako ng Diyos kay Abraham, no? I will give to you this land and to your descendants forever. Sinabi niya yung kay Abraham at hindi nakakalimutan ng Diyos yun ay kanyang tutuparin. So, kaya po, meron tayong Diyos na very reliable. Meron tayong Diyos na very consistent po. Meron tayong Diyos na may kakayanan na at may kapangyarihan na tuparin kung ano ang kanyang ipinangako, mga kapatid. So, we have a very reliable na Diyos. At salamat sapagkat na tayo po ay nakakilala sa Panginoon Diyos. Salamat at tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo.